Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay pupunta tayo ng E-Park Mall sa Yongsan Station sa Seoul. Dito rin yun sa Seoul. Seoul kasi mismo ako nakatira. Dito ako nagtatrabaho sa Seoul. Yung lugar ng pinagtatrabahunan ko. At may nag-request nga pala na subscribers natin na si Jay Bartolome. Na sabi niya, kuya, sana sa next video yung bilihan naman ng gadget at electronics na mura para may idea kami dito kung saan bibili ng cellphone. Ito nga yun, pupunta tayo ng E-Park Mall sa Yongsan Station sa Seoul. At sa totoo lang, 5 cellphone na nabili ko doon, pero hindi ako bumibili ng brand new, puro second hand lang binibili ko. Katulad halimbawa nito. Ito ang Note 10 Plus. Nabili ko siya ay siguro medyo mahal din kasi kahit second hand eh. Pero wala na itong phase out itong model na ito ngayon, yung Note series ng Samsung. Nabili ko siya ay second hand 400,000 won. Tumbas nito ay nasa 16,000 mahigit. Tapos ito ang ginagamit ko na camera ngayon sa pagre-record ng video ko ngayon. Ito naman ay S21 Ultra. Nirelease ito ay second hand din to nung nabili ko. Pero nirelease to ay January 2021. Tapos ay nabili ko ito ng second hand ay April 2022. Ito ay nagkakahalaga ng 700,000 won. Second hand 700,000 won. Aabot na rin siguro siya ng mga 30,000 pesos sa pera natin. Medyo mahal na rin talaga. Ang E-series talaga ng Samsung na cellphone ay mahal talaga. Ito yata yung pinakamahal na series ng Samsung. Samsung na smartphone. Ang E-series. Tapos ang alam ko, may mura na Samsung na cellphone yung Samsung Galaxy Jump. Mura lang yan kahit bago mura lang yan. Tapos yung A series, yan mura din yan, mga tulad ng A34. Tapos yung ginagamit ng asawa ko saka anak ko, tag-isa sila ng cellphone. Binili ko din yun sa Yongsan. 2 cellphone, parehong A90. Ang bili ko dun sa dalawa ay 300,000 won. Is katumbas ng siguro mga 12,000 pesos. Dalawa yun. 150,000 won ang isa. Dalawa binili ko. Tag-isa sila ng asawa ko. Saka yung anak ko. Pero kung bibili kayo ng second hand na cellphone, siguraduhin nyo lang na walang sira. Kailangan ipacheck nyo lahat. Katulad ng charger, kung nagcha-charge ba, tapos kung tinatawagan ay naririnig yung boses. Kailangan pa-check nyo lahat bago kayo umalis doon sa tindahan. Kailangan check nyo lahat. Battery, yung saksakan ng SIM card, camera, pa-check nyo lahat para sigurado. Kasi mahirap pag hindi rin naman natin sigurado pero sa 5 cellphone na nabili ko doon, wala namang diferensya Hanggang ngayon, nagagamit pa ng asawa ko, ng anak ko, nagagamit ko ngayon. Itong Note 10 Plus ko na binili, sa 3 years ko nang nagagamit to Pero hindi pa naman siya nagluloko. Okay naman. Wala namang problema. Kaya nga pala mga bayan, sakaling nandito na kayo sa Korea, wala namang problema pagdating sa mga bilihan ng mga cellphone na ganyan. Kasi kahit online, may makukontak kayo ng mga Pinay na nag-o-offer ng mga katulad ng plan, line phone, line SIM. Pwede nyong kontakin yung mga nasa screen na yan. Yan. Kontakin nyo yan. Yan mga legit yan na talagang nagbibenta ng cellphone. Pwede nyo silang kontakin sa Facebook. Search nyo lang sila sa Facebook para makapagtanong kayo kung ano ba yung mga proseso para makakuha kayo ng mga line SIM, line phone, o plan. Yun, kontakin nyo lang sila at matutulungan nila kayo. Hirap din kasi yung bago ka lang dito, bago ka lang salta dito sa Korea,
kung bibili ka sa mga mall, mahirap din kasi makipag-usap kasi kalimitin sa mga mall dito, hindi naman sila gaanong nagsasalita ng English, mga Korean, kaya mahirap din. Kaya kailangan bibili kayo dun sa may makakausap kayong Pinay, katulad sa E-Park Mall sa Yongsan. Hindi ko lang alam kung may Pinay dun ngayon na mag-a-assist, kasi kalimitan dun Linggo may Pinay. Pero tingnan natin ngayon, kasi araw ng Sabado ngayon, baka meron. At tips ko na din sa inyo, kung gusto niyo talagang makatipid, kung bibili kayo ng cellphone, mas maganda talaga second hand na lang bilhin niyo. Kasi kung brand new talaga, may kamahalan talaga. Saka kunyari magbibigay kayo ng pasalubong, kung uuwi kayo ng Pilipinas at gusto ng kapatid ninyo o kaya mga kamag-anak nyo na magpabili ng cellphone, gusto nyo makatipid o pang regalo, second hand na lang, mas maganda. Pero kung ikaw naman nakakaluwag, siguro bumili ka na ng bago. Saka kung nandito ka naman sa Korea, pag sumasahod ka na, talagang kayang-kaya mo na makabili ng bago. Pero kung ikaw naman ay nagtitipid, ay sa second hand na lang. At bago nga pala tayo pumunta mga kabayan sa E-Park Mall, ay shoutout muna kay Balik Tanaw. Nagpapa-shoutout siya. At sa mga subscribers natin dyan na gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo. I-shoutout ko kayo sa susunod na video ko. Tara, puntahan na natin yung E-Park Mall na yan. Sa mga kababayan naman natin na malayo dito sa Seoul, mas maganda siguro gamitin nyo na yung Google Map. Sigurado yan, hindi kayo maliligaw dito. Sa Pilipinas maliligaw kayo, pero dito hindi. Pero ako naman, nandito lang naman ako sa Seoul, kaya Seoul Subway Map lang ang ginagamit ko kung may pupuntahan ako. Nandito na ako sa Guro Station at luludan ko muna ang aking transaction card or T-card. Tapos select lang ako dito kung magkano ilo-load ko. 10,000 won. Tapos ilagay na dito ang pera. Kasi na, naglo-load na. Gusto mo na resibo? Yan. Okay. Yan. Na-load na yung 10,000 won. Sakay na tayo. Oy, may iwanan. Huwag kakalimutan ang T-card. Nandito na nga tayo mga kabayan sa Yongsan Station. Akyat tayo dito. Ito mga kabayan, sundan nyo lang yung nilakaran ko.
para makapunta kayo dun sa bilihan ng mga gadgets. Hanapin na natin yung bilihan ng mga gadgets. Dito na nga yun mga kabayan. Sundan nyo lang tong nilalakaran ko. Ayan, makikita nyo sa taas nakasulat E-Park Mall. Dito tayo. Yan, E-Park Mall. Pero dito tayo napasok. Hindi ko lang sigurado kung may Pinay na mag-a-assist dito ngayon. Pero siguro naman merong Pinay. Ito, dito tayo papasok sa 3rd floor living park. Lagot mga kabayan, parang hindi ko na sila nakikita dito ah. Bayan, tinanggal na yung tindahan ng mga used cellphone dito. Tindahan, ginawa ng tindahan ng mga damit, sapatos. Hindi ko alam kung saan na sila inilipat. Wala na, dito lang yung sila dati. Wala na. Sablay mga kabayan. Dapat pala minessage ko muna si Jenjen, yung son. Yung pangalan niya sa FB. Wala, thank you for watching mga kabayan. Pasensya na, wala na eh. Tagal ko na kasing hindi nakakapunta dito. See you in my next video.